Actress Kim Se-ron was found dead at a home yesterday. Star of Netflix's Bloodhounds is dead at the age of 24. February 16, 2025, natagpo ang walang buhay ang aktres na si Kim Se-ron sa kanyang tahanan sa Seoul. Sa edad na 24 years old, ang kwento ng aktres na minsay binansagang isa sa pinakamaningning sa film industry ng South Korea ay nagwakas ng biglaan at may hindi maninong na dahilan. Ang tanong ng lahat, paano nga ba humantong sa ganito ang isang batang aktres na minsan ay puno ng pangarap? Dala nga ba ito ng pressure ng mga Korean netizens? At ano ang nababalitang kinalaman ng aktor na si Kim So-yeon sa kanyang pagkamatay? Ako ang inyong Pinoy storyteller at pakinggan natin ang kwento ng masalimuot na buhay ng isang South Korean actress na si Kim Se-ron. Magandang araw, ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Si Kim Se-ron ay pinanganak noong July 31, 2000 sa Seoul, South Korea. Bata pa lang siya, pansin na agad ng kanyang mga magulang na mahilig din mismo sa pag-arte at sining ang kanyang talento at pagkabibo. Kaya't sa edad na 1 taon, kahit na walang direktang koneksyon sa mga agencies, napili siya bilang isang modelo para sa isang parenting magazine. Ang kanyang expressive na mga mata at inosenteng mukha ang nagbigay sa kanya ng atensyon sa industriya ng advertising. Hindi nagtagal, natuklasan siya ng mga talent scout at bago pa man siya mag-7 taong gulang, nagkaroon na siya ng daan-daang photoshoots. Ngunit ang tunay niyang break ay dumating na mag-audition siya para sa isang pelikula noong 2009. Sa edad na 9 taong gulang, nakuha niya ang kanyang unang acting role sa pelikulang A Brand New Life. Dito ay gumanap siya bilang isang ulilang bata na iniwan ng kanyang ama sa isang ampunan. Dahil sa kanyang natural na talento sa pag-arte, ay nabigyan niya ng magandang portrayal ang role at umali siya maging ang mismong pelikula ng mga papuri at iba't ibang awards. Sa edad na 9 taon, bagamat hindi pa niya lubusang nauunawaan ang kanyang tagumpay, siya din ang naging pinakabatang artista na naimbitahan sa Cannes Film Festival, isang prestihiyosong event na ginaganap taon-taon sa France. Ito ay dinadaluhan ng mga artista mula sa iba't ibang bansa, dala ang kanilang mga pambatong pelikula. Ang kanyang career ay tuluyang umusbong nang gumanap siya bilang si Jung So-mi sa The Man from Nowhere noong 2010, isang action thriller movie na pinagbidahan din ni Won Bin. Sa pelikulang ito, ipinakita ni Kim Se-ron ang kanyang kakayahang umarte sa isang mas mature at intense na role. Gumanap siya bilang batang biktima ng isang drug syndicate at sa kanyang bawat eksena, nakuha niya ang puso ng mga manonood. Ang pelikulang ito ay dineklara na may pinakamalaking kinita noong 2010 sa South Korea. Habang si Kim Se-ron naman ay nanalo ng Best Actress sa Korean Film Awards at nagkaroon ng nomination sa Baeksang Arts Awards for Best New Actress. Hindi na siya basta isang child star. Sa taon na ito, siya na ang itinuring na next big thing sa Korean entertainment industry. Sa makatuwid, tila ba lahat ng pintuan sa iba't ibang oportunidad ay nagbukas para sa kanya. Dahil sa kanyang husay, naging sunod-sunod ang kanyang proyekto. Ilan sa kanyang notable roles ay ang Barbie noong 2011, The Queen's Classroom noong 2013, at Manhole noong 2014. Sa bawat pagganap, ipinakita niya ang kanyang versatility mula sa drama, fantasy, hanggang sa mas seryosong pelikula. Habang lumalaki si Kim Se-ron, unti-unti niyang ginustong patunayan na kaya niya maging isang tunay na leading lady. Ngunit isang malaking pagsubok ang kanyang hinarap. Ito ay matapos niya mag-transition mula sa pagiging child actress patungo sa mas matured na roles. Sa South Korean entertainment industry, hindi madaling palitan ang imahe ng isang artista. Sanay ang publiko kay Kim Se-ron bilang isang batang inosente at talentado. Kaya naman na magsimula siyang tumanggap ng teenage roles, may ilan sa kanyang fans na hindi matanggap ang pagbabago. Sa isang panayam, inamin niyang mahirap para sa kanya ang naging transition. Ang ibang child stars ay unti-unting nawawala sa spotlight habang lumalaki at alam niyang kailangang patunayan niya ang kanyang sarili upang manatili sa industriya. Dahil dito, mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang pagganap noong 2016.
Sa edad na 16 years old, tinanggap niya ang kanyang unang adult role sa Secret Healer, kung saan gumanap siya bilang isang prinsesa sa panahon ng Joseon Dynasty, ang dating pangalan ng Korea. Sa serye na ito, nagkaroon ang kanyang karakter ng romance sa kanyang leading man, na ginanapan ng aktor na si Yoon Si-yoon, 14 years na mas maganda sa kanya sa totoong buhay. Bagamat may kontrobersiya sa kanyang edad at sa mas matandang leading man, ipinakita niyang hindi siya basta child star lang at kanyang naganapan ng maayos ang role. Nagpatuloy ang kanyang career, ngunit noong November 2019 ay in-announce ng kanyang agency na YG Entertainment na napagkasunduan nila ng aktres na hindi na nila i-renew ang kanyang kontrata. Matapos ito ay lumipat si Kim Se-ron sa Gold Medalist Entertainment Company, isang agency na nabuo din noong kaparehong taon. Dito ay nakasama niya ang sikat na aktor na si Kim So-yeon at si So Ye-ji. Ang paglipat niyang ito ay mas lalo pang nagbukas ng mas maraming opportunity para sa kanyang acting career. May ilang palabas ang agad na pinagbitahan ng aktres, gaya ng The Great Shaman Ga Do Shim noong 2021. Napabalita din na nakas siya sa isang SBS drama na pinamagatang Trolley noong 2022. At ng parehong taon ay nagsimula na din siyang ishoot ang kanyang mga eksena para sa isang Netflix series, ang Bloodhounds, na ipapalabas pa lamang sana noong 2023. Ngunit, sa kabila ng mga ito ay mas lalong naging mabigat ang kanyang mental load. Gaya nga ng nasabi ko kanina, marami sa kanyang mga Korean fans ang hindi natuwa nang sa murang edad ay bigla siyang nag-transition sa mga matured roles. Nagkaroon siya ng napakaraming schedules at online scrutiny. May mga ulat na nagsasabing nagsimula siyang makaranas ng anxiety at depression, bagamat hindi ito direktang kinumpirma ng kanyang agency. Ang social media at online criticisms ay mas lalong nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Ang hindi niya alam, may mas mabigat pang dagok ang kanyang haharapin na talaga namang magdudulot ng napakalaking pagbabago, hindi lang sa kanyang karera, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. May 18, 2022, bandang alas 8 ng umaga, matapos ang isang gabing puno ng inuman sa Gangnam sa Seoul, sumakay si Kim Se-ron sa kanyang kotse. Bagamat nasa ilalim ng impluwensya ng alak, ay pilit pa rin siyang nagmaneho. Habang binabaybay ang kahabaan ng Gangnam, sa bilis ng takbo ng kanyang sasakyan, ay bigla siyang nawalan ng kontrol. Sa bilis ng pangyayari, bago pa man niya maidiretso ang takbo ng kanyang sasakyan, agad na siyang bumangga sa isang poste na may transformer ng kuryente. Ang mas malala pa, ang aksidenteng ito ay nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa 57 establishments sa loob ng 3 oras sa araw na iyon. Gaya ng inaasahan, ang insidente ay agad na naging headline sa iba't ibang media outlet. Dahil sa nangyari, maraming mga Korean netizens na minsang humanga sa kanya ang agad na bumaliktad. Ang mga tao ay nagalit sa aktres at gusto ng mga ito na tumigil na siya sa pagiging artista dahil di umano ay hindi siya magandang impluwensya. Upang maibsan ang galit ng K-netizens at may paliwanag na din ang talagang nangyari, nag-post ng handwritten apology statement ang aktres sa kanyang Instagram account. Sa sulat niyang ito ay humihingi siya ng paumanhin dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya noong May 18. Inamin niya na siya ay nakainom habang nagmamaneho at nagdulot ito ng pinsala sa maraming properties. Inamin din niya ang kanyang pagkakamali at sinabing nagsisisi siya sa kanyang nagawa, lalo na sa mga negosyante, mamamayan at iba pang naapektuhan. Sa pahayag din niyang ito ay sinabi niyang inaayos na ng kanyang agency ang mga pinsalang nagawa niya at nangako makikipagtulungan upang maresolba ang problema. Sa huli, pinahayag niya ang kanyang matinding pagsisisi, kahihiyan at pagkadismaya sa kanyang sariling mga aksyon. Sa kabilang banda, ang kanyang agency na gold medalist ay naglabas din ng pahayag at sinabi ng aktres ay sobrang nga daw pinagsisisihan ang kanyang mga pagkakamali at sinabing gagawin niya ang lahat upang maayos ang kanyang responsibilidad hanggang sa huli. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng napakalaking impact sa kanyang career. Noong May 23, 2022, halos wala pang isang linggo matapos ang insidente, ay inanunsyo ng Netflix na tatanggalin na nila si Kim Se-ron sa Netflix series na Bloodhounds. Hindi na ito magpapatuloy i-shoot ang kanyang mga eksena at ang mga naunang kuha sa kanya ay pinag-uusapan kung tatanggalin na din ba. Noong 2023, lumabas ang Bloodhounds sa Netflix nang wala na sa listahan ng aktres bilang cast at halos tinanggal lahat ng kanyang mga naunang eksena habang ang kabuuan ng kwento ay binago para umayon sa istorya ng mga nakatirang karakter. Bukod sa Bloodhounds ay umalis din siya sa SBS drama na Trolley
at hindi na itinuloy ang project matapos sunod-sunod na magsulputan ang mga charges laban sa kanya sanhi ng nangyaring aksidente. Sa parehong taon matapos ang aksidente, ay nagpa siya ang aktres na hindi na niya ire-renew ang kanyang kontrata sa Gold Medalist Agency. Noong November 2022, naiulat na halos lahat ng kinita ni Kim Se-ron sa kanyang acting career ay nagamit na niyang lahat upang ipangbayad sa mga halaga na kanyang nasira dahil sa aksidente at upang isettle ang kanyang mga kaso. Sinabi din na para hindi siya tuluyang mabaon sa problemang pinansyal, ay nag-part-time ang aktres sa isang cafe. Ito naman ay kinumpirma ng kanyang dating agency, ngunit sinabi rin nila na agad din tumigil ang aktres. Ayon pa sa mga naunang ulat, noong March 8, 2023, isang taon matapos ang insidente, pinagmulta ng Seoul Central District Court si Kim Se-ron ng 20 million won. Gayunpaman, dahil sa kanyang kinakaharap ng mga suliraning pinansyal noong panahong iyon, humiling siya na ibaba ang multa sa 4 million won o humigit kumulang 150,000 pesos. Samantala, iniulat na ang kanyang agency ay nagbigay ng compensation sa mga negosyanteng naapektuhan ng power outage noong araw ng aksidente na naging sanhi ng pansamantalang pagkaantala ng kanilang operasyon. Sa kabila nito ay muli pang sinubukang makaahon ni Kim Se-ron. Bagamat wala na siya sa Gold Medalist Agency at nawala ng malalaking proyekto, ay nagkaroon pa rin siya ng pangilang-ilang appearance katulad ng maging parte siya ng isang music video. Muli pang umingay ang kanyang pangalan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa galing niya bilang aktres, ngunit dahil sa isang kontrobersiya. Noong March 24, 2024, nagulat ang lahat nang biglang mag-post ang aktres ng isang litrato sa kanyang Instagram story. Sa litrato ay makikitang cheek-to-cheek ang aktres at ang aktor na si Kim So-yeon na para bang sobrang close. Ilang minuto lamang ang lumipas ay bigla din itong idinilit ng aktres. Ngunit, dahil marami siyang followers, ay naispatan pa rin ito ng marami at agad na nai-repost sa kanilang account. Muli, ay marami ang nagalit sa kanya. Sa mga panahon kasing ito ay kasikatan ng palabas ni Kim So-yeon, ang Queen of Tears. Dito ay kapartner niya ang aktres na si Kim Ji-won at talaga namang nagustuhan ng marami ang kanilang tambalan. Sumikat ang serye hindi lamang sa Korea, kundi maging sa iba't ibang bansa, gawa ng ito nga ay nasa Netflix. Inakusahan si Kim Se-ron na maraming fans ng serye na nagpapapansin lamang at gumagawa ng ingay upang sumabay sa kasikatan ni Kim So-yeon. Samantalang ang ibang fans naman ay tila ba nakaamoy ng kakaiba sa dalawa. May ilang nagsabi na malamang ay may relasyon ang dalawa at marahil gawa ng selos sa tambalan ni Kim So-yeon at Kim Ji-won ay nagawang mag-post ng aktres upang ipaalam sa lahat na siya ang totoong nobya nito. Ang isyong ito, bagamat gumawa ng ingay, ay agad ding nawala dahil mas pinili ng mga fans na mag-focus sa serye kung saan pilit nilang pinapareha ang dalawang karakter sa totoong buhay. Noong April 17, 2024, inanunsyong si Kim Se-ron ay gaganap sa isang upcoming play na pinamagatang Dong Chi-mi. Ito sana ang kanyang magiging unang project matapos ang kanyang aksidente. Ngunit noong April 18, isang araw lamang matapos itong ibalita, ay muling nag-anunsyo ang mga organizers ng play na umatras ang aktres sa kanyang role dahil sa health issues. Sa dami ng mga problema at sunod-sunod na hindi magagandang kinaharap ng aktres, tila ba unti-unting bumibigat ang pasanin na matagal na niyang dinadala. Mula sa matinding panghusga ng publiko hanggang sa pagkawala ng kanyang career at pagkakaroon ng financial struggles, lubhang nahirapan ng aktres na maibangon ang kanyang sarili. Ang dating masayahin at talentadong aktres na hinahanga ng marami ay unti-unting lumayo sa spotlight, hindi dahil sa sariling kagustuhan, kundi dahil sa mga pangyayaring nag-iwan ng matinding sugat sa kanya. Hanggang sa isang araw, noong February 16 nito lamang taon, isang balita ang gumulat sa lahat. Hindi lamang sa Korea kundi pati na rin sa mga bansang mahilig sa K-drama gaya ng Pilipinas. Matapos hindi sumagot ang aktres sa mga tawag at messages mula sa kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, isang kaibigan nito ang pumunta sa kanyang apartment upang kamustahin siya. Dahil walang sumasagot sa kanyang pinto, humingi ang kanyang kaibigan ng tulong sa building management at mga pulis upang mabuksan ito. Nang oras na makapasok sila sa loob ay agad nilang natagpuan ang aktres na wala ng malay. Dali-dali silang tumawag ng ambulansya, ngunit sa kasamang palad, sa edad na 24 years old lamang, ang aktres na si Kim Se-ron ay idineklarang wala ng buhay. Ayon sa isinagawang investigasyon, walang anumang nakitang senyales ng foul play at wala ring forced entry na maaaring naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Sa kabila ng lahat, ang mga natuklasang ebidensya sa loob ng kanyang apartment ay nagtuturo sa isang mas masakit na posibilidad.
Gaya ng ilang mga Korean artists na dumanas ng sunod-sunod na problema sa kanilang career, si Kim Se-ron ay nag-suicide din. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng kalungkutan at panghihinayang mula sa kanyang mga fans. Ang kanyang burol ay dinalohan din ng mga bigating artista sa South Korea, gaya ni Won Bin, Han Soo-hee, Kim Bo-ra, Cho Yun-wook at iba pa. Ngunit ang talagang pumukaw ng pansin ng marami ay ang pagdating ng aktor na si Kim So-yeon. Isa sa mga una niyang nakasama sa Gold Medalist Agency noong ito ay bagong tayo pa lamang at ang kamakailan ay na-issue sa kanya. Upang maintindihan natin kung bakit gano'n na lamang ang curiosity ng mga fans dito, ay balikan natin ang kanilang naging issue noong 2024. Gaya ng una kong nabanggit ay ilang mga fans ang naghinala na malamang ay may relasyon ng dalawa. Ang mga hinalang ito ay mas lalo pang pinagtibay nang mapansin ng ilan ang date ng pagkamatay ng aktres. February 16, ang parehong date ng birthday ni Kim So-yeon. Marami ang nagtaka, bakit nga ba nagpakamatay si Kim Se-ron sa mismong birthday ni Kim So-yeon? Ito nga ba'y may koneksyon o isa lamang kakatuwang pagkakataon? Sa kawalang ebidensya ay hindi na ito pinursu ng mga fans. Para sa kanila, masyado nang masakit ang pagkawala ng kanilang idolo at bilang respeto ay ayaw na nilang ikabit ang aktres sa kahit ano pang issue. Ngunit, ang aligasyong ito ay muling mabubuhay. Matapos nito lamang March 10, 2025, halos isang buwan ang pumanaw si Kim Se-ron, ay nagbigay ng mabigat na expose ang kanyang tita. Sa isang YouTube channel na Garo Zero Research Institute, nireveal ng kanyang tita na bago di umano wakasan ang kanyang pamangkin ang buhay nito, ay nagkausap ang kanyang anak at ang aktres noong kasagsagan ng balita tungkol sa litratong ipinost ng aktres noong March 24, 2024. Ayon sa mga screenshot ng conversation ng magpinsan, noong March 25, 2024, ay nagsumbong ang kanyang anak sa aktres na di umano ibinigay ng agency ang number nito sa mga journalist kung kaya't marami siyang natatanggap na tawag tungkol sa kanyang pinsan na si Kim Se-ron. Ang aktres naman ay inabisuhan lamang siya na wag na lang sagutin ang mga tawag. Sa usapan nilang ito ay sinabi pa ng aktres na ang inilabas na statement ng gold medalist kung saan sinabi nila na hindi nila alam ang motibo niya sa pagpupost ng picture na iyon ay wala ding di umanong katotohanan. Sa katunayan pa nga daw ay gumawa din siya ng sariling statement pero wala pa siyang intensyon na i-post ito. Sa statement na kanyang ginawa ay inamin ng aktres na di umano'y nagkaroon sila ng relasyon ni Kim So-yeon noong November 19, 2015 na tumagal ng 6 na taon hanggang July 7, 2021. Ito ay nagsimula noong siya ay 15 years old pa lamang. Batang-bata kumpara sa noon ay 27 years old na si Kim So-yeon. Umaasa din daw siya na hihingi din ng tawad ang agency dahil sa mga mali nitong ginawa sa kanya noong siya ay kabilang pa dito. Sa huli, sinabi niya na iiwan niya ang post na ito dahil naniniwala siya na marapat lamang na malaman ng mga tao, lalo na ng mga fans, ang mismong totoo. Sa interview ng kanyang tita ay sinabi din ito na nang ma-establish ang Gold Medalist Agency kung saan kabilang si Kim So-yeon, ay pinili di umano ni Kim Se-ron na sumama sa kanya kung kaya't hindi nito nirenew ang kanyang kontrata sa YG Entertainment. Ayon pa dito, tumulong ang aktres sa agency sa pamamagitan ng pagtuturo ng acting upang mahasa ang skills ng mga talents nito hanggang sa puntong nagtatrabaho ito kung saan minsan ay wala na siyang bayad. Ayon pa sa statement nito ay opisyal na naghiwalay ang dalawa noong 2022 matapos ang aktres ay masangkot sa kanyang aksidente. Bagamat sinabi di umano ng aktres na siya na ang gagawa ng paraan para maresolba ang nangyari, ay nag-offer pa rin si Kim So-yeon at ang gold medalist ng tulong sa kanya. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ay nagbayad ang agency para kay Kim Se-ron at may total ito na 700 million won o katumbas ng higit sa 12 million pesos. Ayon sa kanyang tita ay hindi naman daw nagpapabayad ang agency noong una. Sa isang usapan nila ng aktres habang nasa kotse, ay lubos itong nagpapasalamat sa mga tulong na natanggap niya, lalo na kay Kim So-yeon dahil sa pinansyal na tulong na ipinaabot nito. Nangako din daw ang aktres na gagalingan niya pa sa trabaho para mabayaran ng aktor sa mga nagastos nito para sa kanya. Ngunit, gayon na lamang ang gulat ng aktres noong 2024. Halos 2 taon matapos hindi na niya i-renew ang kanyang kontrata sa gold medalist, ay nakatanggap siya ng notice kung saan di umano ay sasampahan siya ng kaso ni Kim So-yeon at pinagbabayad siya ng mga nagastos nito. Dahil sa hindi makapaniwala ang aktres ay agad niyang sinubukan na kontakin si Kim So-yeon upang malaman kung ano ang nangyayari. Nag-send din siya ng message para ipaliwanag na may balak naman talaga siyang magbayad. Ngunit ang kaya lamang niyang gawin sa ngayon ay paunti-unti
dahil wala naman din siyang malaking halaga para mabayaran agad-agad ang halagang itinulong sa kanya. Ngunit, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi niya na ito makakontakt kahit pag ginamit na niya ang number ng kanyang pinsan. Dahil sa wala na siyang maisip na ibang paraan, ay dito niya napagpasyahan na i-post ang kanilang litrato kung saan makikitang ang dalawa ay magkatabi at tila ba sobrang close sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay umaasa siya na matatawag niya ang pansin ng aktor at nagbabaka sakali na mag-reach out ito sa kanya. Ngunit hindi ito nangyari. Sa halip, ang aktor at ang gold medalist ay nag-issue ng statement at agad na dininay ang allegation na may relasyon silang dalawa. Ito din ang naging dahilan kung bakit nakatanggap siya ng samot-saring negative comments mula sa K-netizens na talaga namang lalong nagpahirap sa kanya. Dagdag pa ng kanyang tita sa interview dahil sa hindi na alam ng kanyang pamangkin kung paano pa mababayaran ang 700 million won na sinisingil sa kanya. Gayong wala din siyang kakayahang pinansyal ng mga panahong iyon, ay ito marahil ang nagtulak sa aktres na magkaroon ng suicidal thoughts. Hanggang sa mangyari nga ang kanilang kinakatakot nito lamang taon, na isinakto mismo ni Kim Se-ron sa birthday ng aktor. Gaya ng inaasahan, matapos ang interview na ito ay mabilis na naglabas ng official statement ang gold medalist na mariing itinatanggi ang mga alegasyon. Ayon sa kanilang statement ay wala din umanong katotohanan ang lahat ng paratang na nabanggit sa interview sa Garo Zero Research Institute YouTube channel. Dagdag pa nito ay kasalukuyan silang nag-uusap kung ano ang pinakamabigat na kaso na pwedeng isampa sa content creator laban sa ginawa nitong paghila sa pangalan ng aktor at kanilang kumpanya. Gayon din sa pangbabastos sa pangalan ng yumaong aktres dahil sa mga sinungalingan ay pinakakalat nito. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin direktang pahayag ang aktor si Kim So-yeon at tanging agency lamang niya ang sumasagot sa mga alegasyon. Samantala, ang iba niyang mga endorsement ay nakaput on hold habang nangangalap ng mga facts ang mga kumpanya kung saan ay meron siyang kontrata. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang nananatiling totoo. Si Kim Se-ron, ang aktres na minsang minahal ng lahat, ay wala na. Wala ng boses na magpapaliwanag sa kanyang panig. Wala ng luha o paliwanag na maaaring magbabago ng nakaraan. Anumang kaso ang ihain, anumang hatol ang ipataw, mananatili itong isang kwento na kahit kailanman ay hindi niya na malalaman kung ano ang katapusan. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga storya na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.